Isang hooded na tao, si Matias, ang nakipaglaban sa isang malaking monster at madaling natalo ito. Tiningnan niya ang simbolo sa kanyang kamay at tinawag itong useless kasi walang room for growth. Tatlo lang sa apat na crests ang hawak niya, ang una para sa creation, ang pangalawa sa power, at ang pangatlo sa rapid firing. Para mas maging malakas, kailangan niya ang fourth crest na perfect para sa combat. Dahil ang crest ng tao ay nakadepende sa birth at hindi pwedeng baguhin, nagdesisyon siyang mag-reincarnate sa future. Isang batang lalaki, si Matias sa bagong buhay, ay nakatingin sa four-crest seal sa kanyang kamay habang kasama ang kanyang ama papuntang kapital. Pinupuri siya ng ama dahil maghahanda na siya sa entrance exam sa age na 12. Ipinapakita ng bata ang determination niyang maging mas malakas. Biglang nakaramdam siya ng monster gamit ang kanyang crest at sinabi ito sa ama, natawa lang at sinabi na calamity grade lang iyon, pero lumitaw ang monster sandali lang pagkatapos. Natalo niya ito ng madaling-madaling, sa kapital, naghiwalay siya sa ama at nag-explore sa city. Pumasok siya sa sword shop kung saan isang batang babae, si Alma, ay humihingi sa shop owner na i-remake ang magic sword ng friend niya. Hindi siya pinansin ng owner, napansin ni Matias na magaganda ang swords pero mahina ang enchantments. Muling humingi si Alma kasi kailangan niya ang sword para sa entrance exam bukas, pero sabi ng owner hindi niya kayang gumawa ng enchanted blades. Nag-offer siya ng ready-made sword. Pero sinabi ni Alma ng detalyado ang kailangan, kaya sinabi ng owner na hindi niya kayang tulungan. Pumasok si Matias at sinabi niyang siya ang bahala sa enchantment kahit hindi ideal ang fourth crest niya. Tinawag ng shopkeeper na crest of failure ito, naglagay si Alma ng Magi Stone sa table at nagtitiwala kay Matias. Pinagawa ang sword sa forge habang siya ang nag-enchant. Habang ginagawa ito, nagpakilala si Alma bilang Alma Leo Saez. Nagpakilala rin si Matias bilang Matias Hildheimer, o Madi. Ipinaliwanag ni Alma na ang sword ay para sa friend niya na si Luri, na pumasok at nagtanong kung may luck si Alma. Nagpakilala si Maddie kay Lur, at pareho silang stunned sa pagkakita sa isa't isa. Nang matapos ang sword, in-enchant ito ni Maddie para maging light at long enough sa combat, nilagyan ng enhanced fortitude at thunder steel effortlessly, kahit walang incantation. Lahat ang amazed nang subukan ni Luri ang sword at hiwa sa table, naputol ito sa gitna. Sobrang na-shock sila. Pero sabi ni Maddie standard enchantment lang iyon. Nag-offer ang shop owner ng trabaho pero tumanggi siya. Nagsimula ang practical exams na sinusubok ang swordsmanship at spellcasting. Sumali rin si Maddie, at nagkita sila ni Luri, nagreklamo si Alma na galing siya sa lahat ng subjects maliban sa tactics na mahirap, kaya iminungkahi ni Luri na mag-team up para pumasa. Sa sparring match, pinutol ni Luri ang sword ng opponent sa gitna, kaya napilitan itong sumuko. Sunod naman si Maddie, nakilala siya ng opponent niya at alam pa nito na siya ang nag-enchant ng sword ni Luri. Pagkatapos, hinarap ni Maddie ang examiner. Sabi ng examiner gusto niyang makita kung ano ang tinuro sa kanya ng ama ni Maddie, si Caster. Nagulat si Maddie na kilala ng examiner ang tatay niya, at dagdag pa ng examiner na kahit anong score niya sa ibang exams, pasado siya kung kaya niyang panindigan sa duel nila. Nag-draw sila ng swords at napansin ni Maddie na open ang stance ng examiner parang pinapadali lang sa kanya. Naiirita si Maddie kasi dapat daw ang test ay push sa kanya para ipakita ang skills niya. Sumugod siya at nagulat ang examiner nang ma-parry ang strike. Nagpatuloy ang duel hanggang matamaan ni Maddie ang sword ng examiner at mapilitan itong sumuko. Lahat stun, ang natalo ay si Guile, captain ng Knight's Order. Sunod ang spellcasting exam, unang lumaban si Luri, kailangan niyang tamaan ng 5 targets gamit ang fire arrow. Isa-isa niyang inihagis, habang napapansin ni Maddie na ang enchanted casting ay nakadepende sa spoken words, kaya accessible pero mabagal at nag-iiwan ng vulnerability sa user. May Crest of Glory si Luri, pinakamainam para sa combat magic dahil perfect sa incantations. Pag dumating ang turn ni Maddie, tinanong niya kung fire arrow ba ang required. Sabi ng examiner hindi, pero simplest spell lang iyon. Napansin ng examiner ang Crest of Failure ni Maddie, ang fourth crest, at nag-hint na pwedeng pumasa siya kung magaling sa ibang bagay. Sinabi ni Maddie na goal niya ay long-range target destruction, at hiniling sa examiner na umatras para makagawa siya ng magic circle without chanting. Naglabas siya ng massive flame na sumabog sa mid-air, sinunog ang ground at tinamaan lahat ng targets. Pumasa si Maddie, Luri, at Alma, perfect ang fit ng uniform ni Maddie. Sa opening ceremony, nag-address si Headmaster Edward sa students. Ipinakilala niya ang sarili at sinabi na habang ang first academy ay focus sa formality, ang second academy ay focus sa ability. Sabi niya kay Maddie na pumunta sa office niya pagkatapos. Nagtaka si Maddie kung bakit siya gustong makita ng headmaster. Aminado si Edward na curious siya kung paano ang isang batang ganito kalakas.
Ipinaliwanag niya na parte nito ay dahil siya ay anak ni Castor. Nangako siyang hindi i-pry, pero hiningi ang tulong ni Maddie. Ang wordless casting ay lost art at gusto ni Edward ay revive sa Second Academy. Ang obstacle lang ay ang rival nila, ang First Royal Academy. Hiningi ni Edward kay Maddie na ituro ang wordless casting para patunayan ang superiority sa next inter-school competition. Nang pumayag si Maddie, nag-celebrate ang instructors. Ipinakilala si Maddie bilang special guest instructor sa next class at nag-demonstrate ng wordless spellcasting sa students, na lahat ay stunned. Ipinaliwanag ng instructor na hindi lang si Maddie ang marunong nito at ipinakilala si Mr. Gaisal. Nag-demo si Gaisal pero hindi kasing accurate kay Maddie. Pinuri niya si Maddie sa progress niya sa isang araw lang at nagsimula na ang training ng students. Habang nag-practice, naubos si Luri ng magic, kaya pinagawa ni Mati na itaas ang palm niya at inilagay niya ang kamay niya sa kanya para ma-transfer ang magic. Sinubukan ni Luri ulit ang wordless casting at nagtagumpay siya. Eventually, natutunan lahat ng students ang teknik na ito, at pagkatapos ng isang buwan, nagsimula ang inter-school competition. Sabi ni Luri kay Mati na sana walang magical chosen one sa competition kasi tuwing mukhang panalo ang Second Academy, may overpowered na lalabas. Nakaramdam si Mati ng isa na may halos 10 times ng magic power niya. Kinumpara ni Alma ang energy sa demon, sabi niya kahit magtulungan ng court magicians, hindi nila kayang talunin. Pumasok si Mati sa arena para harapin si Deviles, isa sa magical chosen ones. Kung manalo ang First Academy, ito na ang kanilang 65 consecutive victory. May crest of glory si Deviles, pero pinaghihinalaan ni Mati na demon siya na nagdi-disguise at fake ang crest niya para makihalo sa humans. Nagsimula ang 65th Interact Academy Competition, sina Liz at Gios ang unang umatake pero mabilis silang natalo ni Mati. Nagulat si Deviles at aksidenteng nakapag-cast ng spell without chanting, shock ang lahat. Lumapit si Mati at tinabos siya gamit ang sword, pina-fly si Deviles. Gumamit siya ng isa pang wordless spell, pinapakita na demon talaga si Deviles at nagfa-fake lang sa incantations. Naging dahilan ng magic decline ng demons, sinisira intentionally ang human spells. Matagal na silang naka-infiltrate sa academy at tinawag ang fourth crest na crest of failure. Nagulat si Deviles sa lakas ni Mati habang natanggal ang disguise at lumabas ang tunay niyang demon form. Horrified ang headmaster ng First Academy at ini-order ni Edward ang evacuation. Bago makatakas si Deviles, pinutol ni Mati ang wings niya at natalo siya. Akala ni Mati noong past life niya bilang Geist the Sage ay napush na niya ang demon sa extinction, pero ngayon alam niyang may malalim na problema sa era na ito. Si Matias ang third son ng Hildeheimer family at siya si Gas, reincarnated sa mundo na ito. Napansin ni Mati na ang crest na dating pinakamalakas, ngayon ay itinuturing na weakest. Tumakbo si Luri para yakapin si Mati, relieved na safe siya. Lumapit si Alma at tinanong kung alam niya ang ginagawa niya, kaya na-realize ni Luri na impulsive ang ginawa niya. Nakita ni Mati si Edward at casually na sinabi na hindi malaking bagay ang patayin ang demon. Sabi ni Edward na wala pang nakagawa nito ng mag-isa sa history. Nagkita sila ng king, nag-exchange ng formal greetings, at ipinakilala ni Mati ang sarili. Pinuri siya ng king sa demon slaying feat at sinabi na normally paparangalan siya ng high rank ang title, pero kung gagawin nila, malalaman na na-infiltrate ng demons ang kanilang ranks. Sa isip ni Mati, hindi siya care sa status, basta lakas lang ang importante. Pinag-isipan ng king na bigyan si Mati ng doubly enchanted magic sword, sabi na isang blacksmith lang kamakailan ang nagbenta sa kanya. Napansin ni Mati na ito pala yung spare enchanted sword na ginawa niya dati para sa shop owner, kaya imbes, humiling siya ng right sa lahat ng resources sa kingdom's dungeons, at pumayag ang king. Ipinakita ng king na ang 4 na magical chosen ones sa kingdom ay nawala, patunay ng centuries-long demon infiltration. Nagtaka siya kung naalis na ni Mati ang threat, pero sinabi ni Mati na kung kaya nilang tumakas sa unmasking, ibig sabihin hindi na nila nakikita ang value sa pag-hide at magre-regroup sila sa loob ng 3 months para umatake. Iminungkahi ni Matias na lagyan ng barrier ang buong kingdom gamit ang Divine Class artifact para permanent ito at pinapayagan na magpatuloy ang pagtuturo ng wordless magic, kaya pinagtitiwalaan siya ng king at inappoint bilang leader ng demon fighting efforts. Binibigyan ng free access sa Royal Archives, natuklasan ni Mati ang sword mula sa ancient ruins, at nakilala niya ito bilang gawa niya sa past life. Sinubukan ito at natuklasan na mas matibay ito sa Oracle, perfect para sa core ng barrier. Nakakuha rin siya ng pendant mula sa past na nagpapabilis ng experience gains. Sa training grounds, nakita ni Mati ang students na nag-i-improve sa chantless magic at nakatuon siya sa pagpapalakas ng humanity bago sarili niya. Dumating sina Luri at Alma na may news mula sa headmaster.
Sabi ni Matty pupunta siya sa dungeon para sa materials at iniimbitahan silang sumama para mas safe. Nagdadalawang isip sila para hindi maka-hold back pero gusto rin nilang mas maging malakas. Nahihirapan si Alma sa swords pero mahusay sa bows. Ipinaliwanag ni Matty na maganda ang bows para sa magic combat, at pinakita niya sa kanya kung paano ay infuse ang arrow ng magic enchant at ang mid-air skill na thread-guided enchant para baguhin ang course ng arrow. Sumasang-ayon si Alma at Luri na sumama, excited matuto pa sa enchantments. Nakita ni Matty na balanced ang party, siya sa front lines, si Alma sa range support, at si Luri sa back. Pumunta sila sa dungeon sa ilalim ng academy at ipinaliwanag ni Matty na iba-iba ang environment at monster strength bawat floor, pinakamahina ang ground floor. Pinili niya ang maliit na monster para mag-practice at tinuruan si Alma paano ay infuse ang magic sa arrow. Nang mapatay ang monsters, lumitaw ang magic stones at hinarap ni Matty si Alma na patayin ang dalawang monsters gamit ang isang shot. Nag-practice si Alma habang tinuruan ni Matty si Luri gumawa ng weapons. Binigyan niya ito ng crude dungeon ore para ma-refine sa metal, at pagkatapos nito, na-extract niya ang pure clusters ng iron at mithril para ma-forge ang kanyang weapon. Nagtagumpay si Alma na patayin ang 3 monsters sa isang shot gamit ang arrows niya at nagdesisyon na bumalik. Pagbalik niya, nagulat siya na nakikita si Luri na binabasag ang walls gamit ang enchanted swords na ginawa niya. Sabi ni Maddie na i-test nila ang progress sa 10th floor. Pagdating doon, hinarap nila ang maraming snail monsters. Sinubukan ni Luri ang wide-range fire spell pero pamalya, kaya pumasok si Alma gamit ang arrows at napatay lahat. Nagpakitang galing ang dalawa bilang team, gumagawa si Luri ng arrows habang si Alma ang nag-fire. Nag-absorb ng magic power ang pendant ni Matty mula sa defeated monsters para mapataas ang experience points ng party. Biglang lumitaw ang massive killer dog, at binalaan sila ni Matty na mas malakas ito kaysa sa naranasan nila dati. Nag-team up sina Luri at Alma at napatumba ang dog. Sabi ni Matty na mag-set up ng camp sa pamamagitan ng barrier para safe ang resting area, at nag-infuse siya ng Magi Stone sa magic para mabuo ito. Sabi niya na pupunta siya sa lower floors para mangolekta ng adamantite para sa reinforcement at plano niyang pumunta sa 25th floor, na ikinagulat ni Alma dahil deepest na narating ng iba ay 23rd floor lang, nakamit lang ng legendary 30-man party protected ni Gas, isang divine magic being. Habang naririnig ito, nagtanong si Matty kung tama ba ang pangalan. Lumusong si Matty sa mas malalim na floor at nakuha ang adamantite rock. Nakaramdam siya ng powerful floor boss at nakipaglaban sa serpent na nagbubuga ng toxic fumes. Walang effect ang initial strikes niya hanggang sa basagin ang Magi Stone, ikot ang sword sa fragments, at hiwain ang arc serpent. Ang shockwave nito umabot pa sa demons sa ibang floors. Pagbalik niya sa party, casually niyang sinabi na napatay niya ang monster. Pumunta ang party sa guild para ibenta ang loot mula sa dungeon, na nakakuha ng atensyon dahil student sila ng second academy. Napansin ng attendant ang crest of failure sa kamay ni Matty at inisip na siya ang porter nila. Ipinakita ni Matty ang arc serpent's head at gusto niya itong ibenta. Nagpanik ang attendant sa laki ng snake head, kaya dinala niya ito outside. Nagulat ang lahat nang gumamit si Matty ng storage spell at naglabas ng huge Magi Stone para ibenta. Sabi ng attendant na maaaring maging national treasure ito, pero ipinaliwanag ni Matty na nakuha niya ito sa pagpatay sa arc serpent at masyado itong maliit para sa barrier. Inamin ng attendant na baka wala silang pondo para sa lahat ng ito. Nakakuha sila ng 750 gold at iminungkahi ni Matty na hatiin ito ng pantay sa 3, kahit karaniwan ay base sa contribution. Biglang nakaramdam ng magical presence ang mga babae at na-realize na 2 demons ang papunta sa second academy. Dumating sina Ashel at Desril, 2 demons, para i-test si Matty matapos ang victory niya laban kay Deviles. Dahil kilala ang lakas ng demons, inassign ni Matty ang mga babae para hawakan ang weaker demon. Kahit natatakot sa power ng demons, pinilit nila dahil sa encouragement ni Matty. Sabi ni Ashel na magsisimula sila sa aerial spell, pero bago niya matapos, lumabas si Matty sa harap niya at tinabas gamit ang sword. Hindi naapektuhan si Ashel, kaya na-realize ni Matty na kailangan niya ng enhancements para manalo. Nag-fire si Ashel ng direct flame attack pero na-dodge ni Matty, at low on magic, hinijak niya ang spell, ibinato pabalik kay Ashel, pero mabilis itong nakaligtas. Samantala, si Luri ay nag-shoot ng 2 enchanted arrows kay Desriel para i-disrupt ang magic niya at pabagalin siya. In-order ni Ashel si Desriel na harapin ang mga babae habang siya ang lalaban kay Matty. Lahat ayon sa plano ni Matty, nag-prepare si Ashel ng large-scale spell para sirain ang control magic ni Matty, pero target ni Matty ang weak point ng spell circle at kinancel ito. Nag-clash sila ng swords at effortlessly na overpower ni Matty si Ashel.
Sinubukan ng demon na tumakas gamit ang flight spell, pero hawak na ni Matty ang kastang niya. Habang nagcha-charge si Matty, naglabas si Ashel ng hidden point blank spell, nagkaroon ng exchange, tapos ginamit ni Matty ang occlusion orb para patumbahin siya. Tumayo si Ashel at sinubukang gumawa ng suicide spell para summon ng monster horde, pero sinelyuhan ni Matty ang magic niya at tinapos siya. Sina Luri at Alma ay bumili ng oras sa pamamagitan ng pag-disrupt sa magic flow ni Desriel. Lumapit si Matty para patayin ito, nag-cast ng simple light spell na parang deadly light of death magic. Dahil hindi sapat ang power niya para sa tunay na spell, sinubukang tumakas ni Desriel, pero pinutol ni Matty ang wings niya gamit ang arrow ni Alma at natalo siya. Shocked ang publiko na makita ang academy students na tumatalo ng dalawang demons. Agad na kinuha ni Matty ang mga babae at in-teleport gamit ang movement spell. Nag-meet ang grupo ni Matty at Edward sa King, na nag-congratulate sa kanila. Inalok ng King si Matias ng kahit ano, at humiling siya ng mas maraming dungeons, at pumayag ang King. Nang tanungin ng Luri at Alma, humiling sila ng pera, at nag-joke si Alma na, "You can never have too much." Napansin ni Matty na mino-monitor sila ng demons. Kahit hindi physically present, tinawag niya ang isa, pero nanahimik ito, kaya sinipa niya gamit ang electric spell. Nakilala ng King ang voice bilang Hihard, dating captain ng Mage's Order. Ipinaliwanag ni Matty na eavesdrop ang si Hihard sa fixed magical interface. Kahit na-damage niya ito, hindi niya natapos si Hihard. Ipinakita ni Matty sa King ang spot sa palace kung saan naramdaman niya ang reaction matapos sirain ang interface at nagtanong kung may significant na bagay doon. Ipinakita ng King ang site ng village na nawasak ng demons noon, kaya naisip ni Matty na ito siguro ang hideout nila. Iminungkahi niyang puntahan ito, pero sobrang layo at aabot ng 6 months normal travel. Hindi kayang i-cover ng teleportation spell ni Matty ang distance dahil sa crest limitations niya. Samantala, ini-order ng headmaster ang students na mag-gather ng materials para sa barrier bago bumalik ang party ni Matty. Nagsimula ang hunting party ni Matty at huminto sa remote mountain para makipag-negotiate kay Iris, ang legendary Darkness Dragon. Sinabi niya kay Luri at Alma na maghintay habang kausapin niya si Iris. Dating bahagi si Iris ng dragons na hinarap si Gas, pero sumuko siya ng maaga at sinagip. Hindi niya kilala si Maddie at umatake, pero na-stop siya gamit ang disruption spell, at nagulat pa nang magsalita siya sa language niya at ibunyag na siya si Gaia na reincarnation. Humingi ng sorry si Matty sa misunderstanding at ipinaliwanag na kailangan niyang patayin ang distant demons, at hiningi ang tulong ni Iris. Una, tumanggi si Iris dahil damaged ang wings niya, pero pinagaling ni Matty at pinapangako sa kanya ang secrecy ng identity niya. Tinawag niya si Luri at Alma para makilala rin si Iris, at sila ay dinala habang lumilipad, sinasabihan na kaya ng humans ang bilis na iyon. Nang mag-speed up si Iris, urgent na pinabagal ni Matty. Naabot nila ang Demon Village at inatake ni Matty ang unang demon, naramdaman pa ang dalawa, isa si Erhard at ang isa mas malakas pa kay Ashel. Nahirapan si Iris na mag-landing at nag-crash landing dahil matagal na siyang hindi lumilipad. Pagpasok sa village, nag-cast si Matty ng telepathy spell para smooth ang communication sa battle. Sabi niya sa mga babae na hawakan ng fence at binigyan ng casting circle. Nang maramdaman niya ang enemy na may concealment spell, inutusan niya silang manatili. Napansin ni Luri ang corner na walang magic at nagreklamo sa hindi makita ang isa pang demon, pero sinabing huwag isipin ni Matty. Dinistruct niya ang concealment spell at lumabas si Hihard, tinamaan ni Alma ng arrow. Tin-iron ni Edward ang arrow at nagtaunt na hindi kaya ng tiny arrows ang demon, at nadados niyang fake si Matty dahil ang real Matty ay nasa capital lang. Inatake ni Hihard si Maddie, na kinontrol siya habang patuloy na nag-fire si Alma ng arrows. Nagsimulang mag-effect ang arrows, pabagal si Hihard. Nag-power up si Hihard gamit ang Demon Ace niyang Disfortune, exchanging lifespan for insane magic at strength. Sumugod siya kay Luri at Alma, pero nahuli sa illusion na ginawa ni Matty. Sa huli, tumama si Alma ng final arrow at natalo si Hihard. Sinabi ni Matty sa mga babae na bumalik at maghintay sa labas kasama si Iris habang siya ay pupunta sa mas malalim para harapin ang isa pang demon mag-isa. Piniga niya ang 3 Magi Stones, nagpalipad ng magic sa paligid at pinilit ang demon na mag-materialize. Nagbabala ang demon na sobrang taas ng level niya kumpara kay Hihard, pero shrug lang si Matty, sabi niya hindi siya planning na mamatay. Inatake ng demon at nablock ni Matty, pero pinutol ang kamay niya at lumapit. Sinabing tapos na ito at inalok siya ng merciful choice kung paano mamatay. Sabi ni Matty, hindi pa ako patay sa loob ng thousands of years. Matapos ang analysis, ni-reattach niya ang kamay gamit ang recovery spell at nag-attack gamit ang parehong toxin na ginamit niya kay Erhard.
Ginamit ng demon ang Magic Circuit Overclock, isang powered-up version ng Disfortune na mababa ang death risk, pero na-nullify ito ni Mati, pinilit ang demon pumasok sa mist form. Sinubukan ng demon ang spell para gawing mist ang lahat, pero kinansel ni Mati, sabi na ang analysis niya ay may counters dito. Pumutok ang demon, lumabas ang Dragon Vein Pillar, isang conduit ng Earth's magic power, at ipinakita ng carved spell ang goal ng demon, gumamit ng Dragon Vein para mag-spawn ng monster horde sa capital. Pinilit ng Mati's explosion na lumayo ng 10 kilometers ang spell, pero kailangan pa rin ng Academy para i-dispel ito. Bumalik sila sa capital, ginamit ni Iris ang spell para gawing humans ang demons. Ibinigay ni Mati ang horns ni Hihard kay Edward, na nag-joke na baka mabankrupt ang treasury ng king. Humiling si Mati kay Edward na tanggapin si Iris bilang transfer student, pumayag ang king pero kailangan niya ng minimum 47 out of 50 sa transfer exam. Hindi nag-aalala si Mati pero nag-offer na supervise para siguradong pumasa. Hindi binanggit ni Mati ang Dragon Vein Pillar at Monster Horde para hindi magpanik, balak niyang sabihin kay Edward pagkatapos ng exam ni Iris. Ginawa ni Mati ang crest-like pattern sa kamay ni Iris na parang first demon na hinarap nila sa arena. Bumagsak si Iris sa written exam pero nagpersige sa practical, hinarap si Hill, captain ng Knight's Order. Bumagsak ang sword niya nung nag-clash sila, nang babalikan niya, binalaan siya ni Guile na huwag ay turn back at umatake, pero nahuli ni Iris ang blade bare-handed at sinabi na maghintay. Nagulat si Guile sa lakas niya, naitaas sa ere gamit ang sariling sword bago tinaboy pababa sa tower roof. Sa custom exam, nagreklamo si Iris na maliit ang 5 targets. Una niyang shot lumihis sa crowd, kaya sinagip ni Mati. Pangalawa, miss at sumabog mid-air. Sa pangatlong try, nakashield na si Mati pero winasak ni Iris ang buong ground. Nang tanungin ni Mati si Edward tungkol sa verdict, tinawag niya si Iris na Bazaar Girl pero pumasa pa rin. Tinanong ni Mati ang principal kung gaano nakalayo ang progress sa materials para sa barrier. Paliwanag ng principal, mabagal ang progress dahil kulang sila ng Crests of Glory, at karamihan ng Kingdom's Crests of Glory ay nasa First Academy. Iminungkahi ni Mati na humingi ng tulong sa First Academy, pero sabi ni Edward mahirap dahil hindi magkasundo ang dalawang schools. Sasabihin niya sa king na makialam dahil desperate ang sitwasyon. Tinawag ni Edward ang headmaster ng First Academy sa utos ng king. Nagalit ang headmaster sa pag-call sa kanya, iniisip na superior ang academy niya at nag-boast ng mas maraming Crests of Glory. Pero sinabihan siya ni Edward na tigilan ang act at mag-focus sa barrier para protektahan ang kingdom laban sa demons. Humingi si Edward ng Crest of Glory users para i-refine ang ore, pero tumanggi ang headmaster, hindi kayang makipagtulungan sa Second Academy. Sinabi ni Edward na panahon na para re-evaluate ang views niya dahil napatunayan ng Crests ang sarili sa inter-school competition, pero sabi ng headmaster void ang results dahil sa demonic interference. Ipinaalala ni Edward na isa sa students niya ang demon. Iminungkahi ni Mati ang rematch kung saan ang talo ay susunod sa demand ng winner, at pumayag ang headmaster pero may rule na bawal si Mati at ang party niya sumali, at sinabi ni Mati ayos lang. Magsisimula ang competition sa 2 days, at determinado si Mati na patunayan ang Second Academy. Nag-send ang First Academy ng kanilang best Crest of Glory students, habang 5 students lang mula sa Second Academy. Pag-umpisa, winasak ng Second Academy students ang First Academy gamit ang wordless casting bago matapos ang spells nila, completely crushed. Hindi matanggap ng headmaster ang loss, tinawag ang Second Academy candidates na beasts. Pinanto ni Edward na iniutos ng king na mag-wordless casting lahat, at tanong kung bakit gumagamit pa rin ng enchanted spells ang First Academy. Sabi ng headmaster na kailangang protektahan ng educational principles laban sa Crests of Failure at Medicare Crests of Standard kahit labag sa orders ng king. Narinig ito ng king, tinanong kung may lakas siyang disobey at iniutos sa Royal Guards na arestuhin siya. Inutusan din ng king ang First Academy students na makipagtulungan sa Second Academy mula ngayon, matuto ng wordless casting at tumulong sa barrier project. Lumabas si Mati at ang party niya para mangolekta ng Magi Stone para sa core ng barrier, kailangan nila ng 60 cm piece at sabi ni Mati, hindi dapat mahirap hanapin. Sabi niya na si Iris, bilang dragon, marahil may 80 cm Magi Stone pero hindi niya balak kunin iyon, at ang isa pang option ay mag-summon ng monster para makuha. Madaling hinahandle ni na Elma at Luri ang iba't ibang wolves, pero nahihirapan si Iris kontrolin ang powers niya. Nagulat ang mga babae na nasa 17th floor na sila, inutusan ni Mati si Luri na gumawa ng casting circle sa paligid ng Magi Stone habang nagsusuman sila ng monster, at sinabi niya kay Iris na dahan-dahan lang ay infuse ang magic sa Magi Stone para hindi magkaproblema.
Pero nag-overload si Iris ng magic at nag-summon ng monster na sobrang lakas para sa floor, na pwedeng mag-drop ng 60 centimeters Magi Stone. Nauna ang atake ni Iris pero not a boy, tinatanong ni Matty kung kaya niya kausapin ang monster, pero tinawag ni Iris ang dragon na winged lizard at sinabing mamatay ito, pinaka-worst na insulto. Nag-react ang dragon at nagbanta, sinabi ni Matty kay Iris na i-distract ang dragon habang sina Alma at Luri ay nag-fire, at siya naman ang nagsaset up ng casting circles sa multiple Magi Stones. Nang mapansin ng dragon sina Alma at Luri, inutusan ni Matty si Iris na protektahan sila, at pinrotektahan niya sila sa pamamagitan ng pag-punch sa dragon. Tinapak ng dragon si Iris sa ground nang subukan niyang i-block ang overhead strike. Binalaan siya ni Matty na huwag tangkaing-tangkin lahat ng hit. Napansin ni Iris na hindi pa ginagamit ng dragon ang Dragon's Breath, at ipinaliwanag ni Matty na siya ang nagbablock nito gamit ang magic niya. Ang Dragon Hide ay arrow-proof at immune sa toxin na ginamit ni Matty sa demons. Pinag-isipan niya kung sasabihin ba kay Iris na mag-transform sa dragon para labanan, pero masyadong risky dahil unstable powers niya, kaya Magi Stones at Magic Circles ang safest plan. Sinabi ni Matty kay Iris na i-provoke ang dragon para gamitin ang Dragon's Breath. Ginawa niya ito at ni-reverse ni Matty ang breath sa pamamagitan ng magic, at napinsala ang dragon sa sariling atake. Nakaligtas si Iris sa blast dahil sinagip siya ni Matty, at natalo ang dragon, nakuha nila ang Magi Stone. Inimbitahan ni Matty si Iris na sumali sa party, at pumayag siya. Sa school training ground, sinira ni Matty ang parte ng field para matutunan ni Iris ang human body movement. Nadapa siya habang tumatakbo sa uneven terrain, pero sabi ni Matty para sa muscle memory. Nag-practice si Luri sa crafting ng gear para kay Maddie at natutunan ang layering technique, at napatunayan na sobrang powerful ang gear. Binigyan ni Matty si Iris ng spear na gawa ni Luri, at winasak niya ang boulder. Nag-train ng husto ang party ni Matty at determined siya na kung maayos lahat, aalis na siya sa school soon. Nagsalita si Edward sa students ng First at Second Academy at inannounce ang simula ng operation para i-envelope ang Royal Capital sa barrier. Ipinaliwanag niya na abala si Matty sa maintenance ng barrier at inutusan ng wordless casters na depensahan ng capital, at pinayuhan silang ibigay lahat ng effort sa mission. Nakadetect ng communication team ang demonic spellcasting at na-identify ni Matty bilang Mudgy Road, isang demonic transportation spell. Naghinala ang girls na nalikang plan nila sa demons, pero dinismiss ni Matty ang idea at inutusan si Luri at Alma na ayusin ang sitwasyon. Pagdating nila sa scene, pinaalalahanan ni Alma si Luri na sinabi ni Matty tungkol sa swelang magical energy bilang senyales ng pagdating ng demon. Inutusan rin ni Matty si Luri na gumawa ng special metal arrows para kay Alma, napipili kung anong spells ang i-imbue sa kanila, at binigyang diin ang importance ng adapting in real time. Naghanda si Luri ng sturdy arrows at pag lumabas ng demon, mabilis itong na-takedown ni Alma gamit ang enchanted shot. Isa pang demon ang lumabas, na-dodge ang arrow ni Alma pero napatay ni Luri gamit ang sword. Biglang magical surge mula sa capital ang nag-signify ng advanced Magiro, isang long-range teleportation spell na nagsasakripisyo ng demon. Since demons ay walang self-sacrifice, na-offload nila ang weakest member. Tinanong ni Luri ang susunod nilang hakbang, at prediksyon ni Matty ay lalabas ang demons sa itaas ng Second Academy. Hiningi niya sa girls na buy time habang tinatapos niya ang barrier. Dumating si Iris at naghatid ng 40 crates ng Mythel. Nag-regroup sina Alma at Luri kay Edward sa battlefield, ipinakita niya ang Magi Stones para sa casting circles ni Matty upang siguraduhin hindi gagalang spells ni Luri. Biglang sumabog ang massive magical energy sa itaas ng academy nang sumulpot si Bolyas, isang demon, sa kanilang dimension. Nakita ang students at headmaster, nag-unleash si Bolyas ng with E-scale fire attack na halos hindi nila mablock. Nag-counterattack ang Crest of Standards at Crest of Lesser pero walang tumama kay Bolyas. Nakatingin si Alma kay Luri, na gumagamit ng deep at complex enchantments, at humingi ng more time. Nag-fire ulit si Bolyas ng devastating attack, tinatawanan ng power gap. Kahit mastered ang wordless casting, halos hindi nila mapigilan. Nahirapan si Luri, paulit-ulit na nabigo hanggang sa ilagay lahat sa huling Magi Stone, nag-craft ng enchanted arrow na pinutok ni Alma, tumama sa likod ni Bolyas at nagbukas ng opening. Sinamantala ng students ang pagkakataon at natalo si Bolyas. Isang demon ang lumitaw, medyo nagulat sa pagkatalo ni Bolyas. Marami pang demons ang nag-materialize sa sky, naglunsad ng coordinated assault. Nag-crumble ang defenses ng students, pero bumangon si Alma at nangako na gagamitin ang huling arrow niya para i-stall ang demons para kay Matty. In-enchant ni Luri ang arrow at nag-aim si Alma, nag-aaway ang mga demons, nagkakompetensya kung sino ang makakapatay ng pinakamaraming humans.
Dumating si Matty sa gitna ng chaos at agad pinatay ang isang demon, tapos pinuputol niya ang iba gamit ang sword na ginawa ni Luri para sa kanya. Pinuri siya ni Edward sa mabilis na victory, natapos na ni Matty ang paghuhukay ng hole para sa barrier habang sina Iris at iba pa ang naghandle ng iba. Nang maayos na, inilagay ni Matty ang Magi Stone at nag-activate ang barrier sa ibabaw ng capital. Pinayuhan niya na hindi pa tapos, marami pang monsters mula sa spell ng demons na kailangan pang harapin. Ipinaliwanag ni Edward na ang barrier ay proteksyon lang para sa capital, hindi sa surrounding towns, kaya kailangan nilang pigilan ang lahat ng monsters. Nag-charge ang horde, pero nahulog sa traps at magic items na inihanda ng party ni Matty. Mabilis nilang natapos ang low-level monsters, nakita ni Iris ang tatlong malalaking monsters, at inutusan ni Edward ang students na mag-retreat habang si Matty at ang team niya ang humawak. Epektibong natalo ng girls ang monsters habang nakatuon si Matty sa mas malakas na kalaban, isang monster na tinawag na Void Eater, na kumakain ng iba pang monsters para lumakas. Pinayagan ni Matty na ma-absorb nito ang nearby creatures. Nang matapos ito, binigyan niya si Luri ng pattern para i-carve sa Magi Stone at ihagis sa Void Eater. Hinero niya at nagdagdag pa ng ilang Magi Stones para lunukin ng monster. Buong-buo na itong nabuo, at sinabi ni Matty sa girls na atakehin ito gaya ng dati. Nagsi-fire si Alma at Luri ng arrows, si Iris ay nag-aim sa feet, at si Matty lumapit, tinusok ang ice at ginamit ang special magic enchantment para putulin ang legs, pero nag-regenerate agad. Patuloy ang assault ni Matty, ginamit lahat ng enchantments kasama ang spell na tuloy-tuloy mag-attack hanggang maubos ang magic niya o ng kalaban. Napierce ang katawan ng monster hanggang bumaba ang ulo, at tinapos ni Matty sa pamamagitan ng pagputol ng leg nito. Pagkatapos, nagdesisyon si Matty na i-survey ang dungeon sa labas ng capital, habang iniimbestigahan ng Academy ang Dragon Veins. Kinabukasan, inalok ni Edward si Matty ng scholarship para makinabang ang school sa achievements niya at para mas madali silang makatulong kung may trouble siya. Tinanggap ni Matty ito, naging sad si Luri sa pag-alis niya, pero inalok rin ng headmaster ang scholarship sa buong party, at tinanggap nila agad. May batang nakakita sa wagon habang nagta-travel ang party ni Matty at nagtanong kung sila ay adventurers. Nag-confirm ang grupo at nagtungo sa Melkia Dungeon, isang napakalaking labyrinth na may hundreds of floors. Nagulat si Iris at Matty na may mga cities na itinayo sa ibabaw ng dungeons, bagay na hindi nila narinig sa kanilang panahon. Mula sa kinaroroonan nila, pag-ikot sa forest ng Chick Iris Sububia ay aabutin ng ilang araw para makarating sa Melkia, pero kung tatawirin nila ito, kalahating araw lang. Monster-infested ang forest at may rumor ng matalinong monster roon. Interesado, pinili ni Matty ang forest route, medyo uneasy sina Luri at Alma, pero tiniyak ni Iris na pwede nilang liparin kung kailangan, kahit limitado pa ang flight niya dahil sa gumagaling na wings. Huminto sila para magpahinga, habang naghahanap ng pagkain si Matty, nakaramdam siya ng countless monster magic signatures na parang coordinated, at may isang restrained signature na inisip niya ang smart monster. Pagkatapos ng mabilis na laban, bumalik si Matty kasama ang smart monster, na tinukoy ni Luri bilang wisdom monkey na kilala sa intelligence, at nagdala rin siya ng bull-like monster para sa dinner. Gumawa si Luri ng pot at utensils mula sa refined iron, nag-gather si Iris ng fairy wood, at nag-collect si Alma ng local plants para sa soup. Pagkatapos kumain, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay. Inisip ni Matty na iniiwasan sila ng forest monsters dahil sa presence ni Iris at sa pagkatalo ng wisdom monkey, kaya nakarating sila sa Melkia bago sumapit ang sundown. Tahimik ang Dungeon City kaysa inaasahan, napansin nila sa isang magical lamppost na kakaiba ang magic flow, poured ng Magi Zone at half-tide sa Dragon Vein. Isang lokal ang nag-warning na nakapatay na ito ng 10 tao ngayong taon dahil sa explosions, at ilang sandali lang, sumabog ulit. Nagtanong si Luri sa store owner, na nag-explain na dangerous setup ito sa utos ng Lord at ang King ay nagbawal sa Mages, tinatawag ito nilang most precious export. Tinanong ni Matty kung ito ang dahilan ng decline ng town, at kinumpirma ng owner, dagdag pa na may powerful monster sa dungeon's 10th floor kaya ipinadala ng King ang karamihan ng adventurers. Bumili si Matty ng 4 na apples at nagtungo sila sa guild para sa dungeon permits. Mukha namang shoddy ang equipment sa town, sa guild, pinaalalahanan sila na ang permits ay issued ng King, hindi ng guild, kaya nakatali sa kapritsyo ng hari. Bagamat may risk, humingi si Matty ng 4 na permits. Biglang pumasok ang isang babae, sumisigaw tungkol sa maraming sugatang tao mula sa monster attack at humihingi ng healers. Itinaas ni Matty ang kamay, at dinala sila sa lugar na puno ng maraming sakit na tao. Napansin ni Matty na hindi kaya ng city kahit ng temporary solution sa Dungeon City na puno ng adventurers. Nang tanungin niya kung bakit kakaunti ang healers, sinabi sa kanya na dati marami,
pero pinaalis sila ng King dahil tingin niya sayang lang ang pera. Sinubukan ni Matty na mag-heal ng isang lalaki, pero hinarang siya ng isang authoritative figure. Pinatuloy niya ang pag-heal at matagumpay na naayos ang lalaki, kaya inutusan niya ang party at mga tao sa paligid na sundan ang kanyang lead. Sinimulan nila sa most critical cases at ini-instruct ang iba na mag-cast ng healing spells ayon sa urgency. Ginamit ni Matty ang method ng Crest of Failure para aiselyo ang blood vessels, ihinto ang pagdurugo, ayusin ang damaged organs, at isara ang wounds. Ipinaliwanag niya na kung magtutulungan, lahat ng injured ay maaaring mas avenue, at ginawa nila ito. Tinanong niya ang tungkol sa previous king at nalaman niyang namatay ito bigla sa tulog nang walang paliwanag. Dahil sa impluensya ng demons sa current king at sa pagbuo ng mga cities sa ibabaw ng dungeons, inisip ni Matty na baka pinatay ang old king ng demons at posibleng ang current king ay isa rin. Noong gabi, nagsulat siya ng liham sa headmaster para ipasa sa king, naglagay ng decoy letter tungkol sa homework at itinago ang totoong liham sa ilalim ng false bottom sa delivery box para hindi ma-inspect. Tinanong ni Alma kung mas mabilis kung siya na lang ang magdadala, pumayag si Matty pero gusto munang makita kung ano ang mangyayari sa dungeon. Sinabi niya sa lahat na magpahinga para sa exploration kinabukasan. Hirap matulog sina Matty at Luri sa kanilang first night out. Sina Iris at Alma ay sound asleep, nag-count ng monsters bilang paraan para makatulog ang dalawa. Kinabukasan, pinaalala ni Matty kay Iris na muntik na niyang magamit ang Dragon's Breath sa tulog niya, na pwedeng sumabog ang inn. Pagdating sa dungeon gate, flimsy iron lang ito na madaling basagin ng monsters. Binuksan ni Iris at pumasok silang lahat, natalo niya ang isang powerful monster at dinala ang ulo nito sa guild. Nagulat ang attendant sa laki at tindi ng ulo at tinanong kung paano nila nagawa. Sinabi ni Matty na usual lang ang paraan, hindi siya nakialam. Sabi ng attendant, pwede niya itong bilhin pero kailangan mo ng i-confirm ng king. Ginamit ni Matty ang projection magic para i-spy ang notes at nakita na tinawag ng attendant ang tatlong girls na beasts at siya bilang healer dahil hindi siya nakialam. Tinanong ni Matty kung pwede rin makakuha ng gold para sa iba pang monsters, na ikinagulat ng attendant. Ginamit ng party ang parte ng reward para sa masarap na dinner, at sa pagbalik, napansin ni Matty na may mga lalaki na sumusunod sa kanila. Alam ni Matty na pinapush ng king ang aksyon at determined siyang i-unmask ang mga ito. Nagdetour siya sa inn at ginamit ang telepathy spell para kausapin ang girls, pakalmayin sila, at ibunyag na sinusundan sila ng king's lackeys. Sinabi niya na gumamit ng concealment spell at obserbahan ng mga stalkers. Kung maging hostile, sila na ang humawak, lumitaw sila sa harap ng stalkers, nagpapanggap na nawawala, at isa sa mga stalkers ang nagbigay ng direction sa inn, pero napagtanto niyang nagkamali siya. Sinubukan ng mga lalaki na dakmain si Maddie, pero tinanong ni Alma kung ano ang gusto nila. Inamin ng leader ang lahat ng alam niya tungkol sa grupo, pati ang role ni Matty bilang healer, at ipinagmamalaki niyang Son ay maglilingkod sila sa kanyang lord. Sinabi ni Matty kay Iris na huwag gumamit ng weapons, knockout lang, at sumunod siya. Habang unconscious ang mga lalaki, nilagyan ni Matty ng demon detecting tracking spell. Kinabukasan sa inn, nakatanggap si Matty ng liham mula sa king at nag-gather sila outside kasama ang crew. Nakita nila si Ox sa lugar na hindi makikita ng king, at ibinigay niya ang response sa liham ni Matty tungkol sa king ng Melkia na nag-e-exploit sa Dungeon City. Ayon sa utos ng king, dapat arestuhin si Lord Doki Melkia under royal proxy ni Ock. Handa na ang grupo para harapin si Dokil, sinabi ni Matty kay Ike na natrack na niya ang mga underlings ni Doki at alam ang location, isang heavily guarded estate sa edge ng town. Nagsuggest si Ock ng backup, pero sinabi ni Matty kaya nila ito mag-isa. Pagdating sa estate, nakashut ang gate sa liwanag ng araw, hindi normal. Sa pamamagitan ng magic, na-sense ni Matty ang concentrated defenses, at alam niyang alam ng king ang plan nila. Nais ni Ock na umatras, pero pinish ni Matty, sa loob, inatake sila ng king's minions pero lahat na block ni Luri. Pumasok si Matty at in-electrocute ang natitirang guards. Dapat nasa second floor ang room ni Dokia, pero detection spell ni Matty nagpapakita na nasa basement ang lahat. Natagpuan niya ang hidden entrance, may frame portrait sa walls, at binuksan ang stairway pababa. Napansin ni Dokil ang biglang katahimikan at tinanong ang attendant kung nadakip na ang intruders, na sinabi ng attendant na kung totoo, maririnig na nila. Hindi makapaniwala si Dokil sa bilis ng pagkatalo ng mga tao niya, pero inutusan pa rin ang escape sa secret passage. Bago sila makaalis, pumasok si Matty, sinurpresa ang king, at nagpakilala kasama ang party. Sinubukan ni Doki na ambushin siya sa mga tao niya, pero natalo lahat ng ito ni Matty. Royal Proxy Ike arestuhin si Dokil na nagbanta ng retaliation kung may mangyari sa kanya, pero knockout agad siya ni Matty at tinawag si Ock pabalik sa capital para sa questioning.
Sinabi ni Matty kay Ak na may ibang business siya, tulad ng pag-alam kung paano na-anticipate ni Dokil ang raid nila. Napansin niya ang isang liham sa mesa ni Dokil na nagre-reveal ng arrest order at nagtataka kung sino ang nag-leak, at trace ang faint magic residue, na kumpirma niyang demon ang source. Napagtanto niya na hinahanap ng demons ang Dragon Vein sa dungeon, mas malaki kaysa sa capital. Habang naghahanda si Ak na mag-report, biglang nagkaroon ng massive earthquake, kaya nag-warning si Matty na sinisira na ng demons ang Dragon Vein, at may monster horde na papunta. May 2 oras sila para pigilan ang demons bago ma-overrun ang Melkia. Sa dungeon, eerie ang paligid, tila may traps kahit saan. Pinakita ni Matty kay Iris kung saan magdidig, dapat ito ang daan papunta sa Dragon Vein, at nasense ni Luri ang demonic aura sa paligid. Ipinaliwanag ni Matty na matagal nang tinamper ng demons ang Dragon Vein at ngayon inilalagay ang final touches ng scheme nila. Hinati niya ang grupo sa 2 teams, siya mismo ang pupunta sa floor kung saan nagtatago ang demons para ihinto ang plano nila at ibalik ang Dragon Vein sa normal. Sinabi niya kay Luri na pamunuan ang other team at gumawa ng limited range communication circle na konektado sa Dragon Vein para ma-communicate kahit saan sa dungeon. Habang tinatanggal ni Matty ang demons na may 1 oras na lang bago dumating ang horde, nakaharap niya ang demon na nagmamanipulate sa Dragon Vein. Sa pamamagitan ng Magic Align, natap niya ang communication spell ng demon at narinig ang ibang party na nagsasabing si Luri ang may ginagawang disruption, hindi siya. Inutusan ng demon na patayin si Matty at tapusin si Luri, warning na huwag siyang i-underestimate. Nagkabanggaan sila at na-block ng barrier ang unang strike ni Matty, na sumabog sa impact, at inutusan siyang tapusin agad. Habang press ng demon ng attack, inutusan ni Matty si Luri na ihanda ang casting circles 14 at 17 habang siya ang humahawak sa demon. May long-range strategy ang demons para kontra sa Crest of Failure, pero na-dodge ni Matty lahat. Nang gumamit ng traps, nagpretend siyang mahulog, tapos pina-activate kay Luri ang Circle 14 para i-disable ang traps at Circle 17 para putulin ang demon communications gamit ang Dragon Vein. Si Matty at ang party niya ay pinutol ang communication link ng mga demons kaya tuloy-tuloy niyang sinira ang barrier gamit ang espada niya. Nang ma-restore ng demons ang kanilang komunikasyon, na-realize ni Matty na ang nag-o-order ay isang ancient demon na kilala siya mula sa past life niya, ginamit ng demon ng disfortune pero nadododge ni Matty lahat ng atake at natalo niya ito. Habang iyon, unti-unting nawawala ang mga monsters papunta sa Melkia dahil na-restore na ni Luri ang Dragon Vein, pero kailangan pa rin nilang hanapin ang demon leader. Pinagtatawanan siya ng demon sa communication spell at sabi hindi nila siya matutunton, pero nakadetect si Matty ng magic sa town na Alania ilang kilometers ang layo, kahit posibleng decoy lang ito. Ipinaliwanag ni Matty na ang enemy ay sinubukang putulin ang tracking nila sa pamamagitan ng pag-disable ng relay sa Alania, pero nag-iwan ito ng trace ng magic signature na na-record ni Matty sa Magi Stone, at kailangan pa niya ng ancient device sa Roinia Alliance para matunton ang tunay na lokasyon. Babalik sila sa capital habang si Iris nagrereklamo kasi iiwan siya para kumain. Pagdating sa capital, nakita nilang na-demolish ang Second Academy at ipinaliwanag ni Headmaster Edward na nire-rebuild nila ito na may mas makapal na walls at barrier para proteksyon laban sa demons, at pansamantalang classes ay sa First Academy habang tumutulong ang mga estudyante sa construction. Sa office ni Edward, ibinunyag ni Matty na may isa pang demon na nag-ooperate sa Dungeon City kaya kailangan nilang pumunta sa Red Inia Alliance, at inirekomenda ni Edward sa guild para priority ang travel dahil kasali ang king. Habang naghihintay, tumulong si Matty sa construction, nag-volunteer si Iris pero natapilok at nabangga ang isang iron pipe, at binigyan sila ng border crossing permit at royal voucher. Para kay Lure at Alma, ito ang first time nila na lumabas ng Ice Kingdom, at iniisip nila kung ano ang alliance. Ang pinakamalaking challenge nila ay ang area na may ancient device na heavily restricted dahil sa intense magical signatures at takot na may calamity, kaya ipinaliwanag ni Matty na kailangan nilang maabot ang rank adventurer status bago makapasok, at para ma-rank up kailangan nilang kumuha ng test sa Roinia Adventurers Guild. Si Matty ay nagbiro na kung matagal, pwede rin nilang i-summon ng isang Dark Dragon bilang distraction. Pagdating nila sa Roinia, iminungkahi ni Matty na pumunta muna sa guild. Isang lalaki ang nakilala sila at ipinaliwanag na ang King ng Ice Kingdom ay humiling ng international cooperation dahil sa tumataas na demon activity. Humiling si Matty na agad kunin ang A-rank test, nilaktawan ng lower ranks. Ang test ay isang mock battle kasama si Proctor J. Lewis, isang S-rank adventurer na obsessed sa labanan. Ang original Proctor ay tumakas kaya si Gilles ang pumalit. Wala pang nakapasa sa test niya, pero nagpa siya si Matty na subukan pa rin. Bago magsimula, sinabi ni Julius sa mga girls na pasado na sila at dapat umuwi, habang tinuturo si Matty para sa one-on-one fight.
Kilala na si Mati bilang hero ng Ice Kingdom, isang combat prodigy na hindi pa natalo sa duel. Sinimulan ni Gilles ang exam at ipinaliwanag na matatapos ang match kapag may na-knockout o sumuko, at hindi siya gagamit ng magic, espada lang. Nang iguhit ni Gilles ang blade, napansin ni Mati ang physique enhancement spell. Nag-clash sila gamit ang unconscious physique at enhancement spells. Sa gitna ng laban, pantay ang trade ng blows hanggang sinabi ni Gilles na tigilan ni Mati ang pag-hold back. Nang sumunod si Mati, inadapt ni Gilles ang moves niya, pero napansin ni Mati ang flow at ginamit ang mas malakas na magic, na nagtulak kay Gilles sa wall at napilitan sumuko, unang talo niya sa buhay. Humanga si Gilles at tinanong paano maging mas malakas, kaya binigyan siya ni Mati ng libro sa spellcasting na kanyang sinulat. Nahirapan si Julius intindihin ito, kahit kayanan niya maging S-rank, nag-opt out si Mati dahil A-rank lang ang kailangan para makapasok sa restricted Etolis Plains sa Folkia region. Ipinaalala ni Gilles na nagbago ang atmosphere sa area, mas striktong checkpoints at may nawawalang parties. Sa checkpoint, binigyan sila ng passes para sa main road matapos suriin ang documents. Akala ng mga girls madali lang, pero ipinakita ni Mati na may magical coding sa passes na katulad ng Demon Tech, posibleng kontrolado ni Fia ng demons. Sa daan, may mga assassins na naghihintay sa kanila, pero para iwas kaguluhan, pinatulog lang ni Mati gamit ang sleep-inducing magic item habang siya at Iris ang nag-distract gamit ang illusion spells. Lumipad ang mga arrows pero na-block nila Mati at Iris. Na-bounce ang arrows kay Iris, nainis siya, pero pinigilan ni Mati para hindi magingay. Nag-activate sina Luri at Alma ang magic item at nakatulog ang mga attackers, pati sina Luri at Elma, pero kinansela ni Mati ang effect at gin-icing sila. Nahiya si Luri at humingi ng sorry kay Mati sa pagkakatulog. Si Iris ay nag-draw ng ink sa buong mukha ni Elma, kaya sobrang inis si Elma kahit pinabulaanan nito ni Iris. Pagdating nila sa Fia, ramdam agad ang creepy na vibe ng lugar. Ang lungsod ay may demon at magical structure na may higit sa 30 na faint magical signatures na nakakalat. Ipinaliwanag ni Mati kay Luri na marahil kaya parang mahina sila ay dahil tinatago ng demons ang kanilang presence. Puno ang Fia ng demons at habang ang regular demons ay hindi karaniwang nagtutulungan, ang Demodomons ay iba, rare na sanga ng demon race na marunong gumamit ng spells at sobrang coordinated sa grupo. Binalaan ni Mati na kung sila ang nagmamanage ng lungsod, worst case scenario ito. Nagdesisyon silang pasukin ang lungsod sa pamamagitan ng hidden demon passage na alam ni Mati, na parang sewer system na patungo sa city center. Habang naglalakad, na-detect ni Mati ang isang demon sa unahan at iminungkahi na dahan-dahan lang silang dumaan. Ginamit niya ang stupefaction spell para pansamantalang madal ang senses ng demon, kaya nakalusot sila. Sa city center, tila nasa trance ang mga tao, at na-detect ni Mati na may strange magical signatures. Sinuri niya ang isang tao at natukoy na thought paralysis spell ito, isang uri ng stupefaction magic. Unti-unti, pumila ang mga tao at pumasok sa isang factory kung saan isang demon ang nag-cast ng thought paralysis sa kanila. Nagdesisyon si Mati na kailangan nilang mag-investigate kaya nag-cast siya ng defense spell para hindi maapektuhan. Nagpanggap silang naaapektuhan at pumasok sa factory. Sa loob, nakita nila ang advanced equipment na nagre-refine ng ore sa malaking scale. Napansin ni Mati na ito ay rancing magical ore na pwedeng gawing explosives. Sobra-sobrang dami nito ay kayang sirain ng isang buong kingdom, at normal ay ilang dekada ang kailangan para mag-produce ng ganito. Dahil dito, inisip ni Mati na isang powerful demon na may malalim na kaalaman sa magical tech ang nasa likod nito. Tinanong ni Luri kung ano ang gagawin, at napagpasyahan ni Mati na delikado ang factory kaya kailangan nilang tanggalin ang demons. Ang 32 demidons ay nakakalat sa city center, pero duda si Mati na mag-scatter sila. Plano niya gamitin ang teamwork nila laban sa kanila. Sa gabi, na-detect ng demons ang unknown magical signature sa Area 51 at nag-transform agad sa demon forms. Nang makita ang massive energy, inutusan silang hanapin at alisin ang source sa Area 51, pero walang natagpuan. Nag-regroup sila at nakita si Iris, habang nakatutok ang demons kay Iris, sinimulan ni Mati na patayin sila mula sa likod. Ang demon leader ay nanunood mula sa malayo, naguguluhan sa kaguluhan. Plano ni Mati na i-mask muna ang malaking magical signature ni Iris nung una silang pumasok sa lungsod, tapos ay reveal ito ng sabay-sabay. Ang trabaho ni Luri at Alma ay sirain ang anumang demon clusters. Si Mati, kasama sina Luri at Alma, ay nanatiling nakatago habang isa-isang pinapatay ang mga demons. Habang hinahabol si Iris ng mga demons, pinaalerto niya sina Luri at Alma, at naghagis ng mga Magi Stone na may basic explosion spells para ma-distract ang mga kalaban. Tapos, tinatapos niya ang mga natitira mula sa likod.
Dahil sa kanilang shared consciousness, mabilis kumalat ang maling impormasyon sa mga Demonoms, kaya naniniwala ang mga ito na puno ng traps ang lungsod. Inutusan sila na manatili sa posisyon at mag-scan para sa banta. Sinabihan ni Matty sina Luri at Alma na gumamit ng conceal magic para hindi makita. Nang walang traps o intruders, muling kumilos ang mga demons at ipinagpatuloy ng team ni Matty ang pagpatay sa kanila sa buong lungsod. Nagkaroon ng suspecha ang demon leader at sinuri ang patay na demon, na-detect ang dalawang magical signatures. Napagtanto niya na hindi explosion ang pumatay kundi isang blade, kaya may nagtatago at umaatake. Binalaan niya ang iba, kaya sinabi ni Matty sa girls na kailangan nilang harapin ang natitirang demons ng harapan. Naghanda ang demon leader na linisin ang lungsod, kahit masira ang kalahati nito. Nang mag-volunteer ang isang demon para kunin ang magic crystal sa factory, tinanggal ito ni Gilles. Na-detect ni Matty ang pagdating ni Gilles sa pamamagitan ng kanyang magical signature. Pinatay ni Gilles ang ilang demons, naiwan lamang ang leader. Inakala ng leader na si Gilles ang may kagagawan sa lahat ng patayan at sumugod gamit ang dual swords. Pinuksa ni Matty ang dalawang demons malapit kay Gilles habang tinanggal ni Iris ang apat, naiwan lang ang boss. Nagtagpo sina Gilles at ang leader hanggang sa tuluyang tinapos ni Gilles gamit ang powerful spell. Inhale ni Luri si Gilles, pero muling bumangon ang demon na may glowing red eyes at umatake, ngunit hinarang ito ni Matty. Mas tumindi ang magical energy ng demon at nakatanggap si Gilles ng mensahe mula sa naunang demon na babagsak na ang seal at may babalik ng buo ang demon. Nagkabasag ang nilalang sa alikabok at ipinaliwanag ni Matty sa girls na may gumamit ng malakas na magic para buhayin ang bangkay, pero hindi kinaya ng katawan. Dahil sa gulo, dumagsa ang tao sa town center at matapos mapatay ang demidons, nawala ang thought paralysis. Lumapit si Gilles, ipinakilala ang sarili, at kinuha ang buong kontrol ng FIA sa ilalim ng Emergency Authorization Act, na nagpapahintulot sa high-ranked adventurers na pansamantalang mamuno sa kawalan ng town leader. Pagkatapos maghanap ng may hawak ng kapangyarihan, inappoint niya ang foreman bilang provisional lord ng Focia. Binigyan ng guild permit si Matty's party para makapasok sa Focie's restricted zone. Inamin niya na kailangan niyang bumalik sa training dahil hindi niya kayang malapit mamatay sa bawat laban sa isang demon. Tumungo si Matty at ang girls sa device na kanilang hinanap. Ang building ay mukhang mula sa ancient magical super civilization at namangha si Alma sa lost tech sa likod nito. Ang ruin ay itinayo ni Matty sa kanyang nakaraang buhay. Si Matty, kasama sina Iris, Luri, at Elma, ay narating ang tuktok ng ancient structure at sinabi kay Iris na nandoon ang device. Hindi nila makita ang entrance dahil sobrang matibay ng istruktura, kaya nagbiro si Matty na baka madent ni Iris kung todo ang lakas niya. Ang totoong paraan, channel magic sa pyramid, at bumukas ito agad bago sila bumagsak, walang hagdan dito. Nagcast sila ng enhanced physics spells para makalapag ng maayos. Habang inihahanda ni Matty ang device, pinapadala niya ang iba na maghanap ng magagamit na items, weapons, treasure, anumang makakatulong. Nakakita si Luri ng sword na dinisenyo ni Matty sa isang sleep-deprived all-nighter, astig pero wala ng silbi. Natagpuan ni Elma ang spear na masyadong mabigat para sa kanya, at sabi ni Matty kaya raw ni Iris ito gamit ang magic pero delikado dahil mahirap kontrolin. Nakakita si Iris ng ancient preserved food, pero nang buksan niya, ang baho ay nakapapa-faint sa kanya. Na-activate na ang device at ipinasok ni Matty ang refinery component mula sa Focia para i-analyze kung sino ang nagbigay ng refining tech sa mga demons. Lumabas ang magical scan na may demonic signature, eksaktong tulad ng hinala ni Matty, pareho sa demon na naguutos sa Dungeon City, at pinaplano nitong lipulin ang sangkatauhan. Gamit ang magical signature mula sa dungeon, na-locate niya ang demon. Nang i-activate ni Matty ang machine, nag-flash lahat ng pula. Malapit nang masira ang seal, tinanong ng girls kung kayang i-reseal ni Matty, pero sinabi niya si Zordies, at basic skills lang ay hindi sapat. Kailangan nila ng immortality spell at training ng isang siglo. Sinuggest ni Iris na baka makatulong ang mas malalakas na armas, kaya kinuha ni Matty ang sword para i-analyze. Naghanap siya ng items na may magical signatures na kapareho ng ruins, umaasang makakahanap ng malalakas na magic gear mula sa buong mundo para labanan si Zordies. Nahanap niya ang isang magic sword sa ice, ang Capital Kingdom, at pinapanta sina Alma at Luri gamit ang Magi Stones na ginawa niya para ma-react sa sword. Biglang nakalaya si Zordies mula sa seal at sumugod sa kanila. Sinabihan ni Matty ang girls na magmadali at hanapin ang sword habang siya ang nagstay stall kay Zordies. Samantala, na-detect ng Academy students ang kakaibang magic at inisip nilang dumating si Matty. Nakita nila si Luri at Alma na bumabagsak mula sa langit habang sinusundan ng sword papunta sa Castle Treasury.
Pagka-landing, tinahak nila ang pinakamabilis na ruta papunta sa kastilyo. Inihanda ni Matty ang kanyang unang atake habang naghihintay kay Zardias, na dumadaan sa demonic subspace katulad ng teleportation spell ng mga demons noong umatake sa capital. Sinubukan ni Matty na ice silang space bago dumating si Zardias, pero nabigo siya kaya kinailangan niyang makipag-direct fight. Inutusan niya si Iris na mag-fire ng Dragon's Breath at umatras, umaasang sapat na ang presensya niya para mag-ingat si Zardias. Si Zardias ay nakatanggap ng atap ngunit hindi nasaktan, kinuha ang kanyang espada, at inihagis ito kay Iris. Nakaiwas si Iris dahil sa layered defenses ni Matty, pero agad namang tumalikod si Zardias para atakehin siya. Habang sina Luri at Alma ay nakarating sa treasury, hinarang sila ng hari bago makalusot, pero matapos marinig ang paliwanag nila, pinayagan silang makapasok. Napakabilis ni Zardias kaya hindi na kayang kontrahin lahat ng atake niya ni Matty. Halos imposible na ang panalo, kaya nagpa siya si Matty na isakripisyo ang sarili para manalo. Patuloy na hinanap ni Luri at Alma ang sword, at sa wakas natagpuan ito ni Luri sa loob ng isang blue box. Kinuha niya ito at dali-daling bumalik kay Matty, pinagtawanan ni Zardias si Matty, tinawag siyang hanggal dahil inisip niyang makakapag-stall gamit ang mahina niyang power. Naglunsad siya ng malakas na long-range attack sa buong capital, kaya kinailangan ni Matty na mag-summon ng defensive spell para protektahan ang lungsod. Napansin ni Zardias na may inihahanda si Matty sa loob ng barrier para labanan siya, at dahil hindi makapasok ang kanyang minions habang nasa barrier, tinukso niya si Matty tungkol sa mga monsters na natrap na sa loob nung na-activate ang barrier. Muling lumitaw sina Ashel at Deshiel sa harap ng girls, at mabilis silang natalo, pero humarap si Ashel at inutusan silang isuko ang kanilang weapons, nagbanta pa na papatayin ang dalawang classmates nila bilang hostage kung tatanggi. Naramdaman ni Matty ang demonic energy sa loob ng barrier. Ipinakita ni Zardias na binuhay niya muli ang mga na-store na corpses ng demons sa capital at pinasunod silang hunta ng allies ni Matty. Naglunsad siya ng isa pang attack, napabigat ang defenses ng barrier, pero na-intercept at na-redirect ito ni Matty. Tinukso ni Zardias si Matty na ang kahinaan niya ay dahil pinoprotektahan ang iba at hinamon siyang iwanan sila para lumaban ng full strength. Pinayuhan ng captive boys ang girls na huwag pansinin sila at talunin si Ashel. Nang tanungin ni Ashel kung okay lang nilang mamatay ang mga boys, reaksyon na ibinigay ng girls ang kanilang weapons. Umaasa si Matty na nahanap ni Alma at Luri ang sword. Kung wala ito, tiyak na mawawala ang pag-asa ng sangkatauhan. Tinanong ni Zardias kung ano plano ni Matty ngayon na natalo na siya, pero tumanggi si Matty na sumuko. Gagamitin niya ang natitirang life force at magic para i-activate ang reincarnation spell, muling isilang sa panahon na mas mahina si Zardias, at patibayin ang combat skills, nangangakong hindi pababayaan ang girls na nagtitiwala sa kanya. Habang inilulunsad ang kanyang counterattack, tinawag siya ni Zardias na hanggal. Nang abutin na ni Ashel ang weapons, sinalakay siya ng headmaster at mga students mula sa itaas. Pinalaya ni Luri ang hostages habang tinutukan ni Alma si Ashel ng arrow. Pinatupad ng students ang kanilang demon counter tactics, pinipigilan si Ashel habang nagpapatuloy sina Luri at Alma. Sinunog ni Matty ang kanyang life force para i-amplify ang magic at makabigay ng oras hanggang dumating ang girls. Nang itapon ni Luri ang sword kay Matty, sinaksak siya ni Zardias sa likod, tumama ang blade sa kanya. Bumagsak si Matty at tila nawawala, habang sumisigaw si Luri sa kanyang pangalan, may luha sa mata. Biglang kumislap ang gem ng sword. Si Matty ay bumangon. Nagulat si Zardias na na-pierce niya ang puso ni Matty, at ipinaliwanag ni Matty na iyon ang activation condition ng sword, ang kamatayan mismo ang nag-trigger ng revival na may sabayang surge ng magic. Ngayon hawak na ni Matty ang ultimate weapon mula sa nakaraang buhay niya. Mas mabilis na siyang kumilos, halos hindi makontrol ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niya kay Zardias na wala nang halaga ang katawan nito, dahil muling itatayo niya ito gamit ang magic kapag tapos na ang laban. Napahinto si Zardias, hindi makapaniwala na may isang tao na may ganitong galing. Hiniling niyang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Matty, at ipinakita nito na siya ang pinakamalakas na sage na may pinakamahina na crest. Sa isang huling slash, tinapos ni Matty si Zardias. Bago mawala, binalaan siya ni Zardias na hindi siya ang nag-iisang Chaos Demon sa mundo at ang susunod na lalabas ay tiyak na magpapahamak sa kanya. Pagkatapos ng laban, dali-dali si Luri na niyakap si Matty, inamin na natakot siyang makita itong mamatay. Ipinabatid ng headmaster at iba pa sa grupo na ang ibang students ang humarap sa demon sa loob ng barrier nang walang casualties. Sinabi ni Matty na kailangan nilang ayusin ang pinsalang nagawa nila, at pagkatapos ay pinakawalan ang magic power mula sa isang one-time use artifact niya. Kinabukasan, nakipagkita si Matty at ang grupo sa hari.
Nagpasalamat si Luri sa hari sa pagpapahintulot na makapasok sa treasury. Minalas ng hari at sinabing tungkulin niya lang protektahan ang kaharian sa oras ng krisis. Bilang gantimpala, inalok niya sila ng titles at lupa, pero mas pinili ni Matthias na manatiling adventurer, kaya ibinigay na lamang ng hari ang sword na nakuha ni Luri at inanyayahan siyang pumili ng iba pa mula sa treasury. Dito natuklasan ni Mati ang adamantite alloy arrow na ginawa niya sa nakaraang buhay, kasama ang matching bow. Nang humiling siya ng bow, sinabi sa kanya na itinuring itong useless dahil sa matinding kalawang at naibenta sa ISIS Company, ang pinakamalaking local shop at pangunahing buyer ng scrap metal ng palasyo. Nang bisitahin nila ang shop, nalaman nilang natunaw na ito at naging mixed metal block. Pinag-isipan ni Mati na i-separate ang metals para makuha ang rare materials at binili lahat ang blocks, ipinasend sa inya. Sa kanilang paglabas, sinalubong sila ni Edward na may urgent news. Nakilala nila si Guile, captain ng Knight's Order, bagamat na-brief na si Mati ng headmaster. Ipinaliwanag ni Guile na 2 araw na ang nakalipas, naganap ang atake malapit sa border ng Sihil Empire gamit ang 300 puppets na nakaharap sa kanila ngayon. Sinuri ni Mati ang isa at napansin na komplikado ang magic circle at ordinaryong kahoy ang ginamit. Mas malala, ang puppets ay pinapagana gamit ang kinuhang buhay ng tao, energy mula sa maraming tao sabay-sabay, tanging demon lang ang kayang gumawa nito. Humiling si Guile na tulungan muli ni Mati para sa sangkatauhan, at pumayag si Mati.